Ayaw ko sanang patuloy yung Plan A, Plan B, Plan C ni Sara Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Pero lumulutang na parang meron ganun talagang plano. Ngayon nasa Plan B na. Tama ba? Plan B. B as in baboy. Di ba? Alam mo bakit? Aba, pinag-uusapan na nila at inululutang na ng mga Duterte supporters na yan. Ah, kahit daw ma-impeach si Sara Duterte, meron daw papalit na mas malakas pa rin. Ganyan ang mga hugot nila. Para nagpaparandam sila at nakikita nilang ma-impeach nga si Sara. Ganun ba? Sa tingin ba ninyo, mga DDS, guilty talaga si Sara? Bakit nasa plan B na kayo? Talaga bang nauuga-uga na kayo, nayayanig na kayo dito sa ongoing impeachment trial? Kasi bakit nag-plan B na kagad kayo? Ang plan A nyo si Sara Duterte na naunang nagdeklarang gusto maging Pangulo ng bansa. Ngayong merong ongoing trial na mahigit ng 1 buwan. Ang ipinalulutang nyo kahit ma-impeach si Sara, meron pang ipapalit. May plan B kayo. Tapos ang inyong binabanggit, sino yun? 3 yung binabanggit niyo. Sino yung binabanggit nila? Ang nabanggit yata nito si Bondo, Tory Bondo, at saka yung mga Duterte vloggers. At kung sino pa, Robin Padilla, sino ba? Bongo, at saka Cayetano. Yung dalawa may kasong obstruction of justice, legislator, pero obstruction of justice ang kaso. Yung isa naman ay gumawa ng batas kahit nakakulong. Sabi ng asawa. Yung isa naman ay meron daw flood control, ghost project sa Taguig at reclamation, sabi ni Ping Lacson. Si Senador Bongo, alam ko wala naman yung plano maging presidente. Tahimik lang si Senador Bongo, bakit kinagamit nyo? Ako, tingin ko Senador Bongo, siya trabaho lang ng trabaho, yan naman sinasabi niya, bayan muna bago ang sarili. Pero kinakabit nila. Dahil ba si Senador Bongo ay nag-top notcher, number 1 doon sa nakaraang eleksyon? Yung ba yung basihan? So yung 3 yan ang pinapalabas na sa kasama raw, yan daw yung plan B. Dahil sa plan A, ay ang tingin nila ay, dahil nga sa impeachment, baka nakikita nilang, baka hindi makakalusot yung fruit salad, pampano, piatos, at mga pangalan ng mga senador na ginamit sa acknowledgement receipt. Kasi diyan pa lang sa acknowledgement receipt, kung matino ka, ebidensya na yan Kalokohan talaga Sa aking opinion, kalokohan talaga ang paggamit ng fruit salad. At yung mga malalaswang pangalan, ayaw ko nang bagitin kasi hindi ho bagay dito. Sa aking channel, yung ganong kalaswang mga pangalan na ginamit sa acknowledgement receipt. Naglabasa na yan, grabe, matatawa kang, magagalit ka. Pera ng bayan, ginamit sa kabastusan na pangalan. Ginamit ng pambili ng pampano o ginamit ang pampano. Ginamit ang fruit salad. Ginamit at kung ano-ano pa. Talagang matindi kayo, no? So dahil siguro alam nilang hindi uobra sa mga senador judges yung mga aliases na yan at acknowledgement receipt. Yan ba ang feeling nyo? Kaya nasa plan B na kayo. Sana naman yung inyong i-endorso na mga gusto nyong kumandidato, yung maganda ang record. Hanggang ngayon yan, nakakatawa yung sinabi ng asawa ng isang senador na gumawa daw ng batas, nakakulong pa yung alam kong gawaan ng batas pag national sa Senado at Kongreso. Pagka naman local, sangguniang panlalawigan, City Council at Municipal Council, yan yung gumagawa ng mga city at municipal ordinance. Pag Republic Act o saligang batas, ay Senado at Kongreso. Ngayon lang ako nakarinig na isang convicted, nakakulong sa New Bilibid Prison, ay nakagawa daw ng batas. Ibang hugot yun. Ano ba yung panaginip? O nasobrahan sa piling kasikatan? Ano kaya ang ibig sabihin? Tapos gusto niyo maging presidente yan. Pag yan naging presidente, wala ng Senado, wala ng Kongreso, wala ng Konseho, walang sanggunian, walang City Council. Kasi pwede palang gawa ng batas kahit nakakulong. Anak na. Pasintabi na po, nakakatawa kasi sino namang hindi matatawa dyan sa inyong mga hugot na yan?
Tapos yung isa sasabit sa plunder dahil nga at sa flood control sa Taguig. Tapos mayroon pang obstruction of justice dahil sa pagtakas, pagkawala ni Senador Bato. Yan yung mga qualification. Yan yung mga taong inyong binabanggit. Wala namang iba. Sada naman kayong halatang gahaman sa kapangyarihan. Bigyan naman ninyo ng pagkakataon ng taong bayang mamili. Dahil sa ayaw at sa gusto nating lahat, ang sino mang magiging Pangulo at Vice President, Pangulo ng ating bansa, pag nahalal, nandyan na sila, wala na tayong magagawa. Pwede lang i-impeach natin kapag pumalpak. Ayaw na tayong magsayang ng panahon. Although ang impeachment ay constitutional duty, pero magastos at sayang ang oras. Dapat wala nang mai-impeach. Dapat wala nang sinasalang dyan. Ibig sabihin, dapat matitino sila. Kaya napipilitang magkaroon ng trial kasi yung betrayal of public trust at korupsyon ay ground, basihan para sa impeachment trial. Kaya nga pag mayroong impeachment trial, ibig sabihin mayroong pinagdudahang korap, may pinagdudahang ng abuso sa kapangyarihan. Di maglagay tayo ng matino, may takot sa Diyos, marunong gumawa ng tama, hindi korap, may kaalaman pang local, national at pang international. Hindi pwedeng alam maghawak lang ng pera. Hindi pwedeng ang alam mag-travel lang. Hindi pwedeng ang alam mag-press release, mag-interview at kung ano-ano lang. Hindi ganun. Kailangan malawak. Kahit sa Senado, katulad sa Senado, ang trabaho ng Senado gumawa ng batas. Magpatibay ng mga treaty, ng mga kasunduang pinapasok ng Executive Department at ng ibang bansa for ratification ng Senado. Paano mag-ratify ang isang senador kung hindi alam ang trabaho? Paano magpapatibay ng isang kasunduan sa pagitan ng bansa at sa ibang bansa kung yung mga senador natin malabo yung background at kaalaman? Huwag ganon. Maglagay tayo ng merong kakayanan at sapat na kaalaman at paninindigan para umagat ang bansa natin, mga kaibigan. Huwag kayong matukso sa gwapo, maganda, magaling kumanta, magaling sumaya o gusto nyo manalo na sila. Hindi ngayon. Paulit-ulit na po yung ganyan. Hindi lahat ng artista matalino. Hindi lahat ng abogado matalino. Hindi lahat ng politiko matalino. Tao lang yan. Tayo pare-parehas. Mamili tayo ng kung hindi 100% pero sapat ang kanyang kaalaman at pagiging makatao at makabayan. Huwag tayong maglagay sa posisyon na kahit anong posisyon kung pro-China dahil mawawala sa atin ang West Philippine Sea. Huwag tayong maglagay na kahit sino sa kanila na korap dahil lalong magiging korap sa pera at sa kapangyarihan, kawawa ang mamamayang Pilipino. Real talk lang po yan. Saka na yung plan A, plan B, plan C, Wala yun pansarili lahat yan